Maaga na yung linggo, sinabi ni Punong Ministro Netanyahu na may ilang Kristiyanong na yon sa katimugang Lebanon na humiling na mapasama sa Israel para maprotektahan laban sa Hezbollah. Mariing itinanggi ng mga lokal na opisyal sa Lebanon na humiling sila ng aneksasyon at iginiit na gusto nilang manatiling Lebanese. Ayon sa ulat, sinabi ng alkalde ng Kristiyanong na yon ng Kalat Ayub na ayaw nila sa Israeli o Hezbollah at hayaan nilang magpataya ng isa't isa at huwag silang idamay. Kasama natin ngayon si retiradong Major Shadi Kanul, dating opisyal ng IDF sa Southern Lebanon Security Zone at tagapagtatag at presidente ng Galilee Aramaic Center para talakayin ito. Shadi, ikinagagalak naming makasama ka sa I-24 News English dahil sa iyong kaalaman. Nagsilbi ka na sa security zone ng Lebanon. Napasyalan mo na ang maraming Kristiyanong na yon sa Lebanon. Kapag narinig mo si Netanyahu na nagsasabing may ilan sa kanila na humiling na mapasama sa Israel, sa tingin mo ba ay makatotohanan yun? Sige, kailangan natin tingnan ito mula sa dalawang anggulo para sa tanong na ito. Isa ay mamamayang Lebanese, Syriac, Maronite, Kristiyano. Sa mga ito, sa reyong ito, sa totoo lang, mga 5 pangunahing baryo ang tinutukoy natin. Shlea, Marjayon, Atrmesh, Derbar, at Ain Elbal. Ang mga ito ay talagang napakalapit sa hangganan ng Israel. Dati na silang tinakot ng Hezbollah. Pakiramdam nila ngayon ay tinatakot pa rin sila ng Hezbollah dahil ang mga baryo ay naroroon pa rin at ang mga mamamayan ay naniniraan pa rin doon at hindi naman sila nasangkot sa digmaan laban sa Israel. Kaya narinig namin na may ilang terorista ng Hezbollah na sinusubukang magiganti sa kanila dahil hindi nila pinayagan ang mga teroristang iyon na pumasok sa kanilang mga bayan at makilahok o gamitin ang mga bayang iyon bilang human shield para atakihin ang mga bayan o sundalo ng Israel. At dahil dito, narinig namin ang ilan sa mga opisyal sa mga bayang iyon, kabilang ang mga pare, sa iba't ibang panayam na nagsasabi. Sa pangkalahatan, nagbabala sila sa pamahalaan ng Lebanon. Kung talagang bibitawan ninyo ang seguridad na ito, ang lugar na ito, at hindi na kayo narito sa lugar na ito, at binawi ninyo ang sandatahang lakas ng Lebanon, naipit kami ng sandatahang lakas ng Lebanon sa aming mga bayan, habang ang Israel ay malayo na sa hilaga mula sa kanila. Wala kaming ibang magawa, kundi humingi ng tulong sa Israel, ayon sa mga panayam. Kaya hindi na ako nagulat na marinig ang mga ganong pahayag mula kay Benjamin Netanyahu o mga sinasabi na may ilang tao na humihiling ng aneksasyon. Mula sa panig ng Israel, masasabi kong hindi kami aatras mula sa lugar na ito. At dahil hindi kami aatras mula sa lugar na ito, handa't hindi nakatanggalan ng armas ang Hezbollah, ibig sabihin, nasa aming responsibilidad ang mga bayang yon. Kung ito ay aming responsibilidad at nakita na natin dati tulad ng mga bayan ng Druze sa hilagang Golan Heights, inaneksa namin ang buong Golan Heights nang hindi humingi ng pahintulot kalinuman. Isang usapin ito ng pambansang seguridad para sa Israel. At ngayon, ang mga bayan ng Druze na yon, ang kanilang mga mamamayan ay bahagi na ng pagkamamamayan ng Israel. Kaya may halimbawa tayo noon at maaaring maulit din ito sa rehiyong ito. At mas madali pa itong gawin sa mga bayang iyon na napakalapit at kadikit mismo sa hangganan ng Israel. 1 kilometro lang ang layo ng ilan sa kanila mula sa hangganan ng Israel. Hindi na ako nagtataka, makita itong mangyari sa hinaharap. At kung ako ang nasa kalagayan nila bilang isang Maronite na mamamayan tulad ng mga bayan na yon, Maronite din sila. Hihilingin ko na mapasama sa Israel. Mas mabuting mamuhay sa ilalim ng Israel kaysa manatili sa ganitong miserable na buhay na palaging nanganganib dahil sa Hezbollah at sa isang federal na estadong tinatawag na Lebanon. Sa totoo lang, kapag tiningnan mo ang Hezbollah at ang kanilang kwento, madalas nilang sinasabi na ipinagtatanggol nila ang Lebanon laban sa Israel. Kaya kapag pinag-uusapan mo ang annexation o ang Israeli Security Zone, pinapalakas ba nito ang kwento ng Hezbollah? Hindi, sa tingin ko hindi. Kabaliktaran. Palaging kinatakot ng Hezbollah ang mga mamamayan na yon. Kahit nasa ilalim sila ng Hezbollah, inapi pa rin sila ng Hezbollah. Paalala ko lang,
Sa Ain el-Bal halimbawa, isa sa mga aktivista na galing sa Lebanese Balance Forces Party, talaga dinukot siya ng Hezbollah at pinatay nila dahil lang sa pagiging aktibo niya sa isang partido na talaga namang laban sa Hezbollah. Kaya yung mga taong yon ay talagang inaapi at natatakot para sa kanilang buhay sa mga bayang ito at namumuhay lang araw-araw nang hindi man lang malayang nabubuhay sa sarili nilang bansa. Kaya sinasabi ko sa iyo, bilang isang Maronite na katulad nila, hihikayatin ko silang manawagan ng malinaw na aneksasyon sa Israel. Dahil mas mabuting mamuhay sa ilalim ng Israel bilang isang Kristiyano kaysa manatili kasama ng mga teroristang Hezbollah na napapalibutan ng komunidad ng Shia, na talagang hindi maganda ang pakikitungo sa kanila at maaring magiganti laban sa kanila dahil lang sa pagiging Kristiyano, gaya ng ginawa nila noon kadekada 20. At sila mula sa Ain al-Bahar, mula sa Bint Jbeil halimbawa, inatake ng mga Shia Muslim ang Ain al-Bahar dahil lang sa paghingi na maging Lebanese at maging bahagi ng Grand Lebanon na ito. Kaya meron kaming takot, totoong takot para sa mga mamamayang yon. At talagang pag-isipan ko ito ng mabuti at kung ako sila, baka hilingin ko ang aneksasyon at maging bahagi ng aming estado at maprotektahan ng Israel. Isang matinding mensahe para sa ating mga kapitbahay sa kabila ng hangganan. Retiradong Major Shadi Khalil, ikinagagalak naming makasama ka dito sa I-24 News English ngayon. Maraming salamat.